Habang makikita ang ating bida na inaalalayan ni Sarang-an, biglang napaisip si Sarang-an, grabe na ang lagay niya. Kahit nasa maayos siyang kalagayan, siguradong pagod pa rin siya sa pakikipaglaban sa isang Class A slasher. Pero ngayon, pagkatapos siyang barilin at pilitin pang ipaglaban ang kanyang buhay, hindi na nakakagulat kung bakit ganito ang kalagayan niya. Kaya agad niyang tinawag si Cholsa at sinabi, bakit hindi muna tayo magpahinga kahit sandali? Malamang tapos na rin si Major Lim sa laban niya. At yung ibang slasher naman ay tumutulong na rin sa mga sundalo laban sa puwersa ng Ministry. Napatumba na natin si Duk Cheljang, di ba? Yun lang naman ang ipinagawa sa atin. Tingnan mo, duguan ka pa rin. Pero mariing tumanggi si Cholsa. Hindi. Kailangan na nating umalis. Dito ay halatang nainis si Sarang-an at sumagot, hindi mo ba ako narinig? Pwede kang mamatay sa pagdurugo mo. Baka maging pabigat ka pa sa grupo natin. Habang tila nang hihina na, sinabi ni Cholsa, nung nakikipaglaban tayo kay Duk Cheljang at sa mga sundalo ng Ministry of Defense, kahit bago pa yun, may napagtanto ako. Wala pa ring malinaw na panalo sa pagitan ng dalawang panig. Patas ang laban. Hindi ko alam kung makakatulong pa ako, pero kailangan ko pa ring subukan. Dahil nakasalalay dito ang kaligtasan nating lahat. At isa pa, sabi mo noon, tungkulin nating pumatay ng mga zombie. Kaya kailangan nang tapusin ang labanan sa pagitan ng mga tao, habang may oras pa. Sa kabilang dako, kung saan naglalaban ang dalawang Class A slasher, makikita na may tumutulong dugo. Nagkatitigan sina Major Lim at Chil Sam Kim, walang nagsasalita. Hanggang sa makita si Chil Sam Kim na napaupo, tila ba'y tinanggap na ang pagkatalo, habang si Major Lim ay nakatutok pa rin ng baril sa kanya. Kaya nagsalita si Major Lim. Baka iniisip mong patas lang ang laban natin at walang nanalo, pero tandaan mo, kailangan mo munang hilahin pabalik ang fishing line bago ka muling makapaghagis. Samantalang ang baril, kusa itong nagre-reload. Ngunit sa halip na sumagot, napasandal na lang si Chil Sam Kim, sa kadahan-daang binitiwan ang hawak niyang fishing rod. Ano ba talaga ang gusto mong makuha sa lahat ng ito? Tanong niya. Gusto mo bang buuin muli ang bansang ito, o paghihiganti lang ba talaga ang dahilan mo? Tingnan mo ang ginagawa ng gobyerno. Wala silang pakialam kahit matalo ka at ang mga tauhan mo, basta't hindi lang kumalat ang balita tungkol sa kudeta sa Ulgen. Bago pa ako ipadala rito, nakiusap ako kay Ejeyong na hanapan ng paraan para maiwasan niyo ang paglilitis sa military court. Kung ititigil mo ngayon ang labanan, may pagkakataon ka pang mabuhay at lumaban muli sa ibang araw. Wala namang kahihiyan sa pagpili ng mas madaling daan. Sumagot si Major Lim. Napakarami ko nang nawala dahil sa paggawa ng madadaling desisyon. Nawala ang mga sundalong nagsilbi sa akin, ang integridad ng aking organisasyon, at ang huling hibla ng aking pagkatao. Kailangan kong putulin ang nabubulok na laman na unti-unting kinakain ang natitirang bahagi ng bansa, para mailigtas ang aking natitirang mga tauhan at masigurong hindi ko mauulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Dito ay nagtaka si Chil Sam Kim nang biglang nag-alok ng panindi si Major Lim sa kanyang sigarilyo. Habang sinasabi ni Major Lim, iyan ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Kaya pakiusap, huwag ka nang makialam. Hindi mo mababago ang isip ko, kaya huwag mo akong piliting saktan ka. Dito ay agad na isinara ni Major Lim ang kanyang lighter. At nagbigay galang siya kay Chil Sam Kim sa pamamagitan ng pagyuko habang sinasabi. Aalis na ako ngayon, Mr. Chil Sam Kim. Dito ay tila hindi makapagsalita si Chil Sam Kim sa kanyang narinig. Subalit bago pa man makaalis si Major Lim, sinabi ni Chil Sam Kim. Maaaring makita mo ang impyerno sa harap ng iyong mga mata. Kung kailangan mo talagang makita ang kaguluhan para maintindihan kung saan ka napasok, bahala ka na. Ngunit ang naging sagot lamang ni Major Lim. Nais ko ang ikabubuti mo, Mr. Chil Sam Kim. Dito ay agad na mabilis umalis si Major Lim. Habang tumatakbo si Major Lim, naisip niya. Pakiusap, sana hindi pa ganoon kalala ang sitwasyon. Habang makikita si Chil Sam Kim, napabuntong hininga na lamang. Dito ay bigla siyang nakarinig ng isang kaluskos sa kanyang harapan. Tinawag siya ng ating bida. Dahil dito, hindi makapaniwala si Chil Sam Kim sa sitwasyon ng ating bida. Ngunit pinagsasampal ni Chil Sam Kim si Cholsa habang galit na sinabi niya. Pumunta ka rito, ikaw na pasaway na bata ka. Pinadala ka namin dito para kumita ng pera, hindi para magsimula ng kudeta.
Sinong nagutos sa'yo na lumaban sa gobyerno at sakupin ang isang nuclear power plant? Makikita si Sarang-an na nagulat sa ginagawa ni Chil Sam-kim kay Cholsa. Agad na nagpaliwanag si Cholsa, paano ko ba malalaman na madadami ako sa gulo? Bukod pa doon, hindi ko pinili na labanan ang mga puwersa ng gobyerno, wala akong choice. Ginagawa ko lang ito para mailigtas ang ibang mga slasher. Dahil dito, agad na pinigilan ni Sarang si Chil Sam-kim habang sinasabi, totoo, iniligtas ni Shovel Guy ang maraming slasher. Isa ka ring slasher, kaya sigurado akong naiintindihan mo na ang mga alyansa namin ay pwedeng magbago depende sa sitwasyon ng kliyente. Tila kumalma na si Chil Sam-kim sa kanyang narinig. Kaya nagtanong si Cholsa, tapos ka na bang sapakin ako? Ngunit hindi pinansin ni Chil Sam-kim ang tanong at sinabi, anong ginawa mo kay Dokchel? Sumagot si Cholsa, pinahirapan ko siya para ipagtanggol ang sarili ko at tinali siya para hindi siya makagalaw. Sumagot si Chil Sam-kim, so hindi mo siya pinatay. Mabuti, ibig sabihin, makakabalik ka pa. Sumama ka sa akin. Malapit nang maging isang malupit na pagdanak ng dugo ang lugar na to, kailangan nating umalis bago pa magsimula. Habang kinuha ni Chil Sam-kim ang radio, sinabi pa niya, sasabihan ko si Ajeong Choi na magpadala ng chopper o kung anuman, para sunduin tayo. Subalit bigla na lamang siyang pinigilan ni Cholsa. Dito ay nagtataka si Chil Sam-kim sa ginawa ng ating bida. Kaya sinabi ni Chil Sam-kim, huwag kang magbiro, bata, hindi mo kayang gawin to. Huwag ka nang makialam. Sumagot si Cholsa, kailangan ko magpunta, huli na para sa akin, huwag ka nang makialam. Subalit hindi pa natatapos ang kanyang salita, biglang sinabi ni Chil Sam-kim, hindi pa huli. Class A slasher ako, tandaan mo, kaya kitang tulungan at ayusin ang lahat. Ngunit agad na sumagot si Cholsa Kim. May naghihintay sa akin doon. Nakinataka ni Chil Sam-kim. Dito ay nagsalita muli si Cholsa. Naalala mo ba sinabi ko sa'yo na gustong-gusto ko magkaroon ng bahay? Sumagot si Chil Sam-kim, oo, naaalala ko. Nagsalita si Cholsa. Ako'y tanga na hindi pa nakatapos ng elementarya, kaya matagal ko bago maintindihan. Kinailangan kong umalis ng Busan, maging slasher na pumapatay ng mga zombie, at dumaan sa maraming sitwasyong nakakamatay upang sa wakas ay maunawaan kung bakit ko gustong magkaroon ng bahay para sa sarili ko. Naalala ko, naghintay sa akin ang mama ko at kapatid ko na umuwi galing sa eskwela, doon ko din hinihintay ang tatay ko na umuwi galing sa trabaho. Ang bahay ay kung saan naghihintay ang pamilya natin. Sinabi mo na ang layunin mo ay pumunta sa Seoul para ibalik ang pamilya mo upang maging tao, ibig sabihin may pamilya ka ring naghihintay sa'yo. Hindi ko hahayaan mawala ang mga bahay ko, kahit na nawala ang mga mahal natin sa buhay nang kinuha sila sa atin ng mundong puno ng zombies. Pero ngayon, may mga tao na naghihintay sa akin. At hindi ko kayang mawala sila ngayon. Kaya dito, hindi nakapagsalita si Chil Sam-kim sa mga sinabi ng ating bida. Ngunit bigla na lamang siyang napaupo at sinabi, hindi kita kayang samahan. Kapag naging bahagi ako ng kudeta, wala nang matitira para magsalita para sa mga slasher. Sige, may 1 oras ka para tapusin ang anumang kailangan mong gawin at bumalik dito. Hindi kita matutulungan protektahan ang iyong bagong pamilya, pero maaari kitang dalhin pabalik sa bahay. At kung makakita ka ng isang malaking lalaki na nakatali sa fishing line sa daan, tulungan mo siya at isama siya. Tungkol sa iyo, batang pasaway. Dito ay nagtaka si Sarang-an kung bakit siya tinawag ng ganoon. Biglang sinabi ni Chil Sam-kim ng seryoso, pangalagaan mo siya. Kabilang dako, makikita si Major Lim na pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan sa ibaba. Tila isang impyerno ang nangyari dahil sa kaguluhan. Ngunit hindi siya makapaniwala nang makita si Chol Gun-meng at Sori Chung na wala ng buhay. Ngunit isang nilalang pa ang lalong nagpagulat sa kanya. Makikita ang isang Class A mutant na nakatayo sa gitna ng mga bangkay habang naalala niya ang mga sinabi ni Chil Sam-kim. Maaari mong makita ang impyerno na nagbukas sa harap ng iyong mga mata. Dahil dito, hindi maiwasan na mapasigaw sa galit si Major Lim sa kanyang mga nasaksihan. Ipinagkatiwala nila sa akin ang kanilang buhay at sinundan ako. Maari sanang namuhay sila ng tahimik, ngunit pinili nilang isugal ang kanilang buhay para sa mga pinaglalaban ko. Ngunit ngayon, nakahandusay sila, walang buhay, nakatambak sa mga patay na katawan na iniwan ng labanan.
Lahat sila ay may mga magulang, may mga kapatid na naniniwala sa kanila, at mga anak na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Ang aking mga kasamahan, lahat sila'y patay na. Dito ay narinig ni Chowon Sien ang sigaw, kaya't napagtanto niyang si Major Lim iyon. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Major Lim. Nagulat si Chowon Sien nang makita niya si Major Lim sa kanyang harapan. Kaya't naluluhang sinabi ni Chowon Sien, "Sir, I'm sorry, sir. Tatlo kami na sumubok na pigilan ng halimaw." Hindi pa natatapos ang kanyang sinabi nang biglang sumagot si Major Lim, "Huwag kang umiyak. Saka ka nalang lumuha kapag sa araw na may libing sila at mabigyan ng tamang libing." Dito ay makikita ang ibang mga rebelde na may mga sugat mula sa digmaan. Isang rebelde ang nagsabi, si Major Lim. Nandito na siya. Samantalang ang isa ay nagtanong, ibig sabihin ba nito ay ligtas na tayo? At ang isa pa ay nagsabi, lagi siyang may paraan tuwing may problema. Sigurado akong ililigtas niya tayo sa kaguluhang ito. Kaya lumapit si Major Lim sa kanila at inutusan silang mag-ulat ng kanilang kalagayan. Sumagot ang sundalo, "Sir, ang puwersa ng Ministry of Defense ay nagpakawala ng isang Class A mutant upang maghasik ng lagim sa battlefield at inalis ang aming mga pangunahing unit na nagtangkang humarang sa mutant. Karamihan sa aming mga slasher at opisyal ay napatay. Maaaring kami na lang ang natitirang buhay, sir. Hindi namin kayang pigilan ang mutant at ang puwersa ng kalaban. Pasensya na, sir." Kaya naisip ni Major Lim, hindi, kasalanan ko ito. Masyado akong naging tanga at akala ko kayang tanggalin ang mga bulok na bahagi ng gobyerno. Kaya sinabi ni Major Lim, lahat kayo, makinig sa akin ng mabuti. Maghanap kayo ng lugar na pwedeng pagtataguan at kapag patay na ako, kunin ninyo ang aking ulo at dalhin ito pabalik sa Busan. Iyan ang maglilinis sa mga pangalan ninyo. Nagulat ang kanyang mga tauhan sa utos na iyon. Muling nagsalita si Major Lim, "Papatayin ko ang mutant at ang mga maliliit na aso ng Ministry of Defense na nagpatupad ng operasyong ito, bago pa ako mamatay." Bago umalis si Major Lim, sinabi pa niya, "Kayong lahat, isang malaking karangalan na magsilbi bilang inyong leader." Subalit bigla siyang pinigilan ni Chowon Sien at tinanong kung anong pinagsasabi ni Major Lim. Nagulat na lamang siya sa nakita. Si Major Lim ay naiiyak. Habang iniisip ni Major Lim, "Sawa na ako dito. Lahat ng sumusunod sa akin, napupunta sa kamatayan." Agad na tinawag ni Major Lim si Chowon Sien at sinabi, "Lagi kang nandyan sa tabi ko nang hindi nagrereklamo, kaya may huling pabor akong hihilingin sa'yo. Habang haharapin ko yung halimaw na yun, gusto kong dalhin mo ang natitirang tropa natin at palayain ang mga engineer sa nuclear power plant. At gusto ko kayong lahat na makaligtas. Yun ang huling hiling ko." Dahil sa mga narinig, napilitan na lamang si Chowon Sien na bitawan si Major Lim. Bago pa tuluyang umalis si Major Lim, huling sinabi niya, "Maraming salamat sa inyo." Agad na kumilos si Major Lim at nagmadaling maghanda para sa labanan. Habang ang mutant naman ay nagsimula na ring maghanda, agad na naglunsad ng pag-atake ang mutant kay Major Lim, ngunit mabilis itong napigilan. Makikita ang matinding sagupaan ng kanilang mga armas. Ngunit biglang kinuha ni Major Lim ang kanyang baril at sunod-sunod na pinaputokan ang mutant. Subalit, tumama lamang ang mga bala sa helmet ng halimaw. Ginamit ng mutant ang shield nito upang umatake, ngunit madali itong naiwasan ni Major Lim. Gamit ang isang kamay, pinigilan niya ang sarili na matamba sa lupa. Kasunod nito, agad na umatake si Major Lim. At tumama ito sa katawan ng halimaw. Makikita na ininda ng mutant ang atake. Naghanda muli ang dalawa para sa susunod na atake. Ngunit nagulat na lamang si Major Lim ng sandaling iyon nang makita niyang madaling nasira ng mutant ang kanyang kutsilyo. Agad niyang kinuha muli ang kanyang baril upang gamitin, ngunit muling madaling nasira ito ng mutant. Nabigla si Major Lim dahil sa lakas ng kalaban. Habang patuloy ang pag-atake ng mutant, naisip ni Major Lim, "Akala ko nagsimula akong lumaban upang protektahan ang mga tao at mga paniniwala ko. Ngunit hindi ko naprotekta ang anuman." Dahil sa lakas ng atake, halos tumalsik si Major Lim ng malayo at napahigi siya sa lupa. Habang nakahiga, iniisip niya, "Naalala ko kung paano nagsimula ang lahat, ngunit wala akong ideya kung paano ito magtatapos." Napapikit siya, tila tinatanggap na ang kamatayan. Subalit ng sandaling iyon ay narinig niya ang tunog ng isang bakal, kaya siya'y napamulat.
Makikita na isang palaang siyang pumihil sa mutant sa pag-atake. Mula sa harapan, maririnig ang tinig ni Cholsa. Seryoso ka ba? Sinabi mong ikaw ang bahala sa natitira kung kami ang hahawak kay Dr. Jiang. Pinipilit ni Cholsa na pigilan ang lakas ng mutant, at kasabay nito ay sinabi niyang, ganito ba ang paraan ng pagharap sa mga bagay? Ang basta na lang sumuko sa harap ng zombie. Samantala, biglang makikita ang isang mabilis na pag-atake, at makikita si Sarang-an na tumutulong upang lumaban sa mutant. Kasabay nito ay sinabi ni Sarang-an, tama. Paano ka namin paniniwalaan na magiging ayos ang lahat bago ka mawala? Kami, mga slasher, hirap na. Hindi ba't ikaw ang dapat gumagawa nito, imbes na kami? Ngunit tila may ginagawa ang mutant na kakaiba. Makikita na muling inilabas ng Legionary ang kanyang napakahabang dila, at mula sa dulo, may isang halimaw na lumabas. Subalit, may isang boses na nagsabi, bariliin mo yan. Agad na napatay ang halimaw at bumagsak ito sa tabi ni Sarang-an. Mula sa malayo, may nagsalita, ang bilis naman ninyo. Makikita ang pagdating ng mga slasher habang sinundan ito ni Jingu Park, huwag na kayong mag-alala sa mga sundalo ng Ministry of Defense, naging zombie na silang lahat. Pinatay na namin silang lahat, pati na ang Lieutenant Colonel na nagpakawala sa mutant na yan. Kaya sinabi ni Major Lim, akala ko patay na kayong lahat. Nagsalita si Cholsa. Hindi kami basta-basta mamamatay dito hanggat hindi namin natutupad ang nakasaad sa kontrata at makuha ang bayad namin sa Busan. Kaya napatanong si Major Lim, anong kontrata ang sinasabi mo? Sumagot si Cholsa, kailangan namin kayong dalhin at ang mga natirang tropa pabalik sa Busan. Yan ang napagkasunduan natin, naalala mo. Dito, naalala na ni Major Lim ang sinabi ni Cholsa sa flashback na, oo, ang mga slashers ang mag-e-escort sa inyo pabalik sa Busan kapag tapos na ito. Kaya dito, iniabot ni Cholsa Kim ang kanyang kamay habang sinasabi, tapusin na natin yang halimaw na yan at magpatuloy tayo. Para pwede nang umuwi ang lahat at kasama ka. Dito, hindi makapaniwala si Major Lim sa kanyang mga naririnig. Kaya't hindi niya maiwasang mapangiti. Dahil dito, iniabot na ni Major Lim ang kanyang kamay kay Cholsa at sinabi, uuwi tayong lahat. Dito ay makikita ang mga tao na pinagbuksan ng pinto. Maririnig ang sinabi ni Cho Won-sien, engineers, magsimula na kayo sa inyong trabaho ng mabilis at ligtas upang maibalik ang operasyon ng nuclear power plant. Kaya't isa-isa nang lumabas ang mga manggagawa. Isang manggagawa ang nagtanong, tumigil na ang putukan kanina pa, sino ang nanalo? Sumagot ang sundalo, walang nanalo, parehong natalo ang mga tropa natin at ang mga puwersa ng gobyerno. Kasalukuyang sinusubukan ni Major Lim na pigilan ang Class A mutant na pinakawalan ng gobyerno. Nagulat ang manggagawa sa narinig at nagsabi, ibig bang sabihin ay nabigo ang revolusyon ninyo? Akala ko'y sinabi nyo na kung mabaigo, sobrang lakas ng reactor ang papasabugin at wawasakin ang lahat. Sumagot si Cho Won-sien, ang mga pampasabog sa nuclear plant ay peke, nilagay lang yan para saksi kung may mga ahente ng gobyerno na sumusubok magmasid sa atin. Ang pagpatay sa mga tao sa Busan ay hindi kailanman naging bahagi ng plano namin mula sa simula. Pasensya na kung pinilit namin kayong gawin ito. Kapag natapos na ang mga pag-aayos, sisiguraduhin naming makakahanap kami ng ligtas na daan pabalik sa Busan at maibabalik namin kayo sa inyong mga tahanan. Nagpatuloy siya, at isang bagay pa. Hindi pa nabigo ang revolusyon. Nawala ang tanging kasangkapan ng gobyerno para kontrolin ang publiko pagkatapos mapatay ang karamihan sa kanilang mga sundalo dito. Mapapansin nyo ang pagbabago pagbalik nyo sa Busan. Ang mga tao na matagal nang nabubuhay sa ilalim ng banta ng mga sundalo at baril ay sa wakas magiging malaya mula sa pang-aapi. Sinimulan namin ang revolusyong ito upang bigyan ang mundong ito ng pagkakataon para sa pagbabago, kahit na hindi ayon sa plano ang revolusyon mismo. Kaya't ang huling layunin namin ay ayusin ang nuclear power plant para sa mga susunod na henerasyon, upang hindi kami maging mga terorista sa bandang huli. Ngunit biglang napalingon ang lahat sa likod. Kasabay nito, idinagdag ni Cho Won-sien, at ngayon, isang bagong araw ang sisikat sa ibabaw ng ating bansa. Kabilang dako, habang pinapaliwanag na mayroong pang pag-asa. Nasa tuktok ng kanyang laro ang isang Class A slasher, kasama ang dalawang rookie Class B slashers na magkasama ng talunin ang isang Class A slasher. Kasama rin ang isang commander na may kakayahang magdesisyon na lampas pa sa antas ng Class C,
at isang Class C na may lakas na higit pa sa kanyang antas, at iba pang mga slasher na naging mas malakas matapos pagdaanan ang lahat ng uri ng hirap. Kung mayroong grupo na kayang talunin ng isang Class A mutant, ito na iyon. Ngunit may isang problema, ang kondisyon ng bawat isa. Ang Class A slasher ay lubos na pagod matapos ang walang katapusang laban. Isang Class B slasher ang tinamaan ng bala sa kanyang tiyan, habang ang isa pa ay malubhang nasaktan. Pati ang iba pa ay pagod na mula sa matagal na tensyon at tuloy-tuloy na labanan. Sa kabilang banda, ang Class A mutant na kanilang kinakaharap ay puno ng kasiyahan mula nang mailabas sa pagkakulong matapos ang halos isang dekadang pagkabilanggo, at naging mas malakas ito lalo sa buong buhay nito. Kasabay nito, agad na kumilos ang mutant. Ngunit napigilan ito ni Major Lim. Kaya't naghanda na si Cholsa at binitiwan ang lubid, ngunit madali lamang itong naiwasan ng mutant. Nang makita ito, agad na naglunsad ng pag-atake si Sarang-an, ngunit mabilis din itong napigilan ng mutant. Subalit, sa hindi inaasahan, nahawakan ni Pedro Cho ang mutant sa pagkakataong iyon, at buong puwersa niyang pinigilan ito upang hindi makagalaw. Dahil dito, agad na nagutos si Jingo Park sa mga slashers na umatake na sa kalaban. Ngunit biglang naghanda ang mutant sa sandaling iyon, at kahit si Pedro Cho ay tila may kakaibang nararamdaman. Makikita na sobra na ang galit ng mutant dahil sa mga nangyayari. Isang liwanag ang tumama sa bawat slasher na nagtatangkang umatake sa kanya, at dito ay nagulat ang apat na team leader ng slasher. Kahit si Major Lim ay hindi makapaniwala sa nangyari. Dito, naghanda muli ang mutant at dirtsyong tumama sa mukha ni Pedro Cho ang atake. Dahilan upang tumalsik ito ng malayo dahil sa lakas. Muling naglunsad ng pag-atake ang mutant kay Sarang-an gamit ang kanyang shield, at agad itong tumama kay Sarang-an. Nang makita ito, muling naghanda si Cholsa at mabilis na pinakawalan ang lubid papunta sa kalaban. Nang makarating ang lubid, mabilis itong pumulupot sa kamay ng mutant, ngunit buong puwersa itong hinatak ng mutant, na kinagulat ni Cholsa. Dito, makikita na nahatak ang bida papunta sa direksyon ng mutant. Nang makita ito ni Malhuanju, agad niyang hinanda ang kanyang gas rifle upang umatake. Nang malapit na niyang kalabitin ang baril, nagulat na lamang siya sa kanyang naramdaman. Ang dila ng mutant ay kinagat siya sa leeg. Dahil dito, agad na kumilos si Major Lim at sabay pinutol ang lubid ni Cholsa at dila ng mutant. Pagkatapos ay agad na bumagsak si Cholsa sa lupa. Habang nakikita si Malhuanjo na nag-aalala, dahil alam niyang maaari siyang maging zombie. Nagulat si Cholsa nang makita niyang biglang bumagsak si Malhuanjo. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang infection kay Malhuanjo, ngunit mas nagulat si Cholsa nang makita niyang tinapos agad ang buhay ni Malhuanjo bago pa ito maging zombie. Makikita si Jingo Park bilang dahilan ng pag-atake kay Malhuanjo. Dito, makikita na mag-isang lumalaban si Major Lim sa mutant. Kaya't agad na naghanda ang bida at mabilis silang naghanda ni Major Lim para labanan ang halimaw. Makikita ang determinasyon ng dalawang slasher habang sabay nilang inaatake ang mutant. Dahil dito, tinamaan ang mutant. Ngunit mas nanaig ang galit ng halimaw kaya't muli itong naghanda. Pinakawalan nito ang isang malakas na pagsigaw, na nagpasindak sa dalawang slasher. Napansin ni Major Lim na masisira na ang kanyang knife, habang makikita ang tensyon sa buong paligid sa pagitan ng dalawang grupo. Biglang napalingon si Major Lim sa bida. Dito, makikita ang pagkapagod ng bida dahil sa tindi ng laban. Muling napalingon si Major Lim sa kabilang bahagi, at makikita si Sarang na walang malay, pati na rin si Pedro Cho na ganun din. Pinakita rin na maraming mga slasher ang namatay sa laban. Kaya't naisip ni Major Lim, hindi kami dito mananalo. Ang mutant ay may matigas na panlabas na balat na patuloy na tumitigas, at kayang magpagaling at mag-regenerate ang lahat ng mga sugat na nagagawa namin sa paglipas ng oras. Upang pabagsakin ang isang mutant na tulad niyan, kailangan ko itong bombahin ng napakaraming firepower o magsagawa ng mabilis na mga atake upang hindi ito magkaroon ng pagkakataon na mag-regenerate. Pero wala na kaming sapat na slasher o armas para gawin yun. Kung magpapatuloy ang laban, marami pang mga tao ang mamamatay at mabibigo kaming lahat. Dito ay naaalala ni Major Lim ang sinabi niya kay Sorry Chung, ang taong may pananagutan ay dapat siyang gumawa ng maruruming gawain. Iyon ang tanda ng isang leader. Kaya't muling napabuntong hininga si Major Lim ng sandali. Kasabay nito,
Hinawakan ni Major Lim ang balikat ni Cholsa at buong puwersa niya itong hinatak pabalik sa likuran. Nakinagulat ng bida. Habang ginagawa ito, sinabi ni Major Lim, gusto kong ikaw ang magpatuloy ng laban ko. Gusto kong mabuhay ka. Dito ay agad na umatake si Major Lim sa halimaw, subalit wala itong naging epekto sa mutant. Agad na kumilos si Major Lim at naglunsad ng isa pang atake, ngunit mabilis na napigilan ito ng mutant gamit ang kanyang shield. Ngunit mapapansin na tila napaatras ang halimaw dahil sa lakas na pinakawalan ni Major Lim. Dito ay makikita si Major Lim na humahakbang pasulong, habang kinukuha ang kanyang sinturon. Bigla na lamang niyang itinali ito ng mahigpit sa kanyang leeg, at habang may kinukuha sa kanyang bulsa, sinabi ni Major Lim, kailangan natin ng isang halimaw para labanan ang isang halimaw. Agad niyang ini-inject ang isang bagay sa kanyang dibdib, at kasabay nito ay tila may kakaibang pakiramdam si Major Lim. Unti-unting kumalat ang infection sa kanyang katawan, at makikita ang kanyang mga ugat na namumuo at lumalaki. Hindi maiwasan ni Major Lim na mapasigaw sa sakit at sa pakiramdam na tila nagbabago ang kanyang anyo. Naguguluhan si Cholse sa kung anong nangyayari kay Major Lim. Ilang sandali ang lumipas, at makikita si Major Lim na handa na muli sa labanan. Isang misteryo ang bumabalot sa sitwasyon. At walang kasiguraduhan kung ano ang tunay na nangyari.